talagang enjoy na enjoy dito kagahapon sa sobrang kahihiyan ng inabot nito sa Senado. Kasi etong tao na to, sabi nga nung ni Senator Lacson, bida-bida. Oo, kaya sa sobrang bida-bida niya, talagang napahiya siya talaga ng todo kahapon. Lobas yung husay ni Senator Ping Lacson sa pakikipagdebate. Ano yan si Lacson, di ba? Police, tapos investigator ba yan, di ba? Investigador. Oo, tapos yung isa naman yan, pangalatin, si Marcoleta, abogado, pero mahina pala sa debate. Sunog na sunog siya kahapon doon kay Lacson. Yung mga sinabi niya, yung mga lobas sa bibig niya, yun ang ginamit sa kanya ni Lacson. Anong basa nyo dyan? Parang kumita kayo sa content nyo dyan kahapon, ha? Ako, dami ko ng content dyan. Para sa akin, tama yung description ni Senator Ping Lacson. Consistent for being inconsistent si Marcoleta. Kaya niya nagamit yung mga salita ni Marcoleta in the past against him. Sa tao si Marcoleta ron, no? Talagang ang kagandahan kasi kay Senator Ping Lacson, hindi lang magaling na investigador. Talagang kumpleto siya ng intel Correct. No? Ang dami niya sources, ang dami nagbibigay sa kanya. Kaya biruin mo a day before lang yung speech ni Marcoleta. Pero the following day, handang-handa yung kanyang sariling speech. Kinabukasan lang yun? Kasi privilege speech din yan Handang-handa with facts talaga. Complete with videos and past news, no? At saka maganda kay Lacson. Alam niya yung sinasabi niya, hindi lang yung binabasa na hinadala ng script. Correct. Alam niya. Kung ako si Marcoleta kahapon, nakikinig ako kay Lacson, gusto ko na lang lumubog Kasi payang-paya ka talaga Totoo yan. Totoo yan. Totoo ka, Kopi. Dahil hanggang payang-paya si Marcoleta at nag-iiba na nga lang siya ng topic para hindi masyadong ma-highlight yung kanyang kapalpakan sa kanyang privilege Ang speech. punot dulo kasi niyan, eto kasi si Senator Marcoleta, pinaparatangan etong si Senator Lacson na dinidelay daw yung investigasyon diyan sa flood control. Yan, kasi nga hindi nga raw nagpapatawag, di ba? Pero alam naman natin kung ano ang totoo. Dami ng naging investigasyon diyan sa Senate ng flood control. Explain mo, kakopi kung bakit hindi nagpapatawag siya. Kasi ang gusto ni Marcoleta, yung pinuputok ng butsi niya, bakit hindi pinansin ni Lacson yung 18 Marites? Di ba? Isabi ni Lacson, hindi nga, questionable nga yung credibility ng mga yan. Yung figures lang na 805 billion pesos imposibleng mangyayari na yan. At nagsalita na rin ng Philippine Navy na hindi naman mga Marines yung iba dyan. Yung 4 dyan, hindi naging parte ng Marines. So, questionable na yung credibility. Hindi naman ibig sabihin na lahat, mayroon ako sasabihin against the government, ipapatawag mo sa Blue Ribbon Committee. Tama naman. Hindi in-entertain ni Lacson yan. Yan ang kinakaputok ng butsi ni Marcoleta. Kasi sinasabi ni Marcoleta, hinusgahan nyo na agad Naging doubtful na agad kayo doon sa 18 Marites Na dapat, the more nga, na dapat ipatawag ninyo sa hearing kasi nga, may mga sinasabi sila against the government na dapat pinakinggan at sana ma-verify natin kung sinalang sa hearing. Ang problema kasi, yung basic na nalaman or mga sinabi ng mga 18 Marites na to, no? Hindi na papasa agad kay Senator Pamphilio Lacson, no? Meron akong tawag diyan the math is not mathing, the logic is not logicking diba? Kasi kung i-compute mo, no, honestly, yung mga figures na ginamit ng 18 Marites na to, for instance, 805 billion. Alam niyo po yung 805 billion na nag-concentrate daw kay Saldico, that's ang total money in circulation lang sa Pilipinas is nasa 3 trillion. So kung 805, ilang percent yun? 20+%. 20+% naka-concentrate sa isang tao. Diba? Imposible. Ngayon, kung ang 805 billion na yan, i-deliver mo at 500 million a day. Ilang maleta. No? Aabutin po yan ng 16,100 maleta. Ang dami. 16,000. Kinumpit ko na yan. Editorial na ako dyan. 16,100. Tapos, i-deliver mo yon ilang araw ng 4 years and 4 months every day. So, imagine that. Hindi tatama yung sinasabi nila na 3 times a week. Paano nila ilulusot Tapos sinasabi nila 3 to 5 maleta dinideliver. Katulad yung kay Bongbong. Yung unang sinabi, 5 maleta. Yung susunod na sinabi, 3 maleta. Kaya yung credibility na apektuhan Hindi nila sinagot yun? Wala, hindi nila kayang sagutin yun. Dahil hindi mo naman 4,000 days, grabe. mga ka-BBM, mga kayayang, figures don't lie. Hindi nyo po pwedeng i-dispute ang figures. No? Ano po, exact science po yan Math po yan exact po yan. Hindi nyo pwedeng i-debunk yan. Kaya hindi nila ma-debunk yung privilege speech ni Senator Pamphilio Lacson tungkol sa
palpak na numero na sinabi nitong 18 Marites. Kasi gawa-gawa lang eh. Hindi talaga nila madidebunk yun kasi yung pinagbasihan ni Senator Panfilo Lacson ng computation niya yung mga sinabi mismo Correct. ni Baligod at saka ng mga Marines na yun na kung gaano karaming pera tapos i-divide doon sa maleta, i-divide kung ilang araw, 40. 4 years and 4 months. Oh, Every isipin day, mo, wala pang 4 years si PBBM kung tutusin. Wala pa, di ba? Doon sila nadadali. Hindi, saka yung everyday. Imagine the logistics. Yung correct. Yung kailangan mong maleta, yung kailangan mong sasakyan, yung kailangan mong guard, at dapat nakikita yun sa CCTV. Kapag ni-receive, yung dapat may mga logbook siya, lalo na pag pumasok ka sa Forbes Park o sa mga exclusive subdivisions. Hindi ganun kadali. Patunayan yan. Sa Forbes Park, Nako. Di ba siya ka nakatira, pre? Hindi, doon ako nagdi-deliver. Hindi, may customer kasi kami dyan, nagdi-deliver kami ng bigas. Kilala ko yan. Monthly, 300 sa ako kinuha sa amin. Kala ko yan. Ganyan kabigtan niya si Palerista. Pag nagdi-deliver kami ng bigas doon, napakarami chichibureche. Hindi, may pitan. Lahat ng ID, titingnan ba, kamukha ko yung ID. Bukod sa itatawag pa sa tatawagan pa yung dideliveran Yung recipient. So kakapagtaka, ang tagal-tagal na itong issue na to, hindi man lang trabahuin nila Mike Defensor yan, na kumuha man lang ng CCTV footage. Yun sabi, bobo. Raw. Kaya mapapansin nyo, ang strategy nila, akusa, tago. Correct. Kung Gutesa, kanya nangyari. Nung lumabas na yung mga tanong tungkol sa kanyang testimonya, ayun, nagtago na. Itong 18 Marites, lumalabas na rin yung mga mahihirap na sagutin na tatlong, kaya nagtatago na. No? Kaya kung ano na naman sinasabi ngayon, nila Mike Defensor, nila Marcoleta, ibang script naman sila. Binabaliktad naman katulad ni Panfilo Lacson, binabaliktad na ayaw mag-imbestiga. Alam mo, sunod na script nila dyan, di ba? Si Gutesa nagtago, di ba? Nagtago yun. Ngayon, etong 18 Marites na to, magtatago na rin daw, ha? Ang sunod na script nila dyan, kaya hindi na lumalabas, kinidnap ni Martin Romualdez. Si Romualdez lagi sinisisi nila dyan. Yan ang sunod na palusot nila. Bakit hindi na lumalabas si Gutesa? Kasi pinakidnap ni Martin Romualdez. Nasa poder na ni Romualdez. Ba't nasa na yung 18 Marines? Nasa poder na ni Martin Romualdez, pinakidnap. Ganyan ang sunod na script niyan. Ganyan eh. Kay Gutesa, balikan natin yung kay Gutesa. No? Sinabi rin nila yan, si Gutesa ay under the custody of the Marines, Marines, di ba? Pero dininay ng Marines yan. Sabi nila, si Gutesa, nasa isang safe house kasi nakangamba sa kanyang kaligtasan. Tapos biglang may report na lumabas na kinidnap daw. Hindi sila pare-pareho na sinasabi. So paano kinidnap kung nakatago sa safe house? So inconsistent din talaga, may pinagbalahan eh. Kay Marcoleta may tawag dyan. Dapat sabihin sa kanila, tell that to the Marines. At sa madaling salita, 80-80. Yung mga yan, 80-80. Hindi 18-18. 80-80. Basahin nyo ng 80-80, OB-OB yun. At isa pa, doon sa total pinag-uusapan natin si Lacson, isang point doon sa kanyang privilege speech na nakakaya para kay Marcoleta. Parang nagsumaside siya doon sa masasamang elemento, sa mga devil. Halimbawa, pinagtatanggol niya yung mga diskaya at ayaw niya ng restitution. Di ba yung restitution, pabor nga sa gobyerno yan eh. Kung magsauli ng bilyones sa mga diskaya, malaking bagay yan sa gobyerno, pumapabor siya. Sa issue ng West Philippine Sea, pumapabor siya sa China. Mag-inject ako tungkol sa West Philippine Sea. Kakopi, alam mo, sinabi ngayon, nakita ko lang, merong math card si Senator Panfilo Lacson. Yung pangdepensa ni Senator Rodante Marcoleta para sa China, nakuha directly sa page ng China. Doon niya kinuha mismo. So, ibig sabihin, ano siya? Senador ba siya ng China? Di ba? Kaya nga sa post ko, sabi ko, yes. Nasa kasi may event siya. Si Senator Panfilo Lacson mismo nag-post sa kanyang page na yun ang sinabi niya. No? Kaya nga sabi ko, sa susunod na i-introduce si Senator Marcoleta sa Senate floor, dapat ang sabihin, gentleman from China. Hindi na gentleman from Tarlac and Pampanga. Pampanga ba siya? Tarlac and Pampanga kapag ini-introduce. Ayan, grabe. Kaya hindi mo masisisi yung mga kababayan natin kung talagang malaki ang pagkampi nila kay Senator Panfilo Lacson. Kasi karamihan ng kababayan natin, syempre binabalansin nila kung ano yung totoo. Syempre nakikita nila itong si Marcoleta, puro sablay. Ang mga sinasabi, lumalabas sa kanya bibig at pawang katotohanan naman ang kay Senator Panfilo Lacson. Kaya ganun na lamang siya palakpakan sa kahapon ng ating mga kababayan. At kapag nagsalita si Lacson, supported with evidence. Naman. Di ba? Si Marcoleta kasi more on sabi-sabi lang eh. Wala siyang batayan. Si Lacson may ito, Exhibit A,
Ito yung speech niya na sinabi Oo. niya, etc. Ito yung mga supporting images, may mga documentary Halatang sanay, na no? magsasabi na Tama yung description mo babagsak siya kanina eh. Parang kakainin na ng lupa o ano na eh. no? Lulubog talaga Lulubog na talaga eh. No? Alam mo, paliwanag ng mga dides dyan. Uy, grabe si Lacson. Nilampaso ni Marcoleta. Palibasa, hindi nakakaintindi ng usapan eh. Oo. Kaya ganun yung At paliwanag nila. pinapakita nila lang no, yung sinasabi ni Marcoleta sa interpellation kay Lacson. Hindi nila pinapakita yung kabuuan. yung speech ni Lacson or At yung saka kabuuan. makikita mo kay Lacson parang naubusan na ng pasyensya eh, no? Oo, Sa mga ginagawa. Ikaw ba naman, kay pre, Marcoleta. araw-araw, sabi ni Lacson lahat ng interviews ko, kabisado ni Marcoleta. Talagang binabantayan talaga siya. Di ba? Sino ba naman di ba pipikon dyan? Nagne-netpick pa siya. O ito lang, gusto ko i-highlight, kasiraan, gagawa ng intriga. Oo. Napikon na rin talaga. Pero ito. na ano nyo ba yun kung bakit ganun si Marcoleta kay Lacson? Sinabi ni Senator Lacson Yung sa Bakit? dahil impeachment. yung last year tungkol sa impeachment, no? Napahiya niya daw Pahiya talaga. si Lacson. Marcoleta Oo. tungkol sa sinabi niya. Kasi siya ang lawyer, tapos parang mas tama pa yung sinabi ni Senator Ping Lacson, no? Tungkol sa Ano yan patakaran sa rules yan Senado. Senate Oo, rules. Senate rules, di ba? Patungkol sa, nag-motion kasi si Marcoleta that time na gusto niyang i-dismiss yung impeachment case si Sara Duterte. Wala naman sa rules na pwede mag-motion na i-dismiss. Correct. Diyan siya napahiya. Abogado siya, napahiya siya ng isang Hindi non-lawyer. abogado. Oo. Pero hindi mo talaga matatawaran ng husay itong si Senator Panfilo Lacson, no? O yan, mga kabibim, dito tayo sa pangatlong topic natin, ha? Sa third segment natin, itong update on fuel crisis. Yan, emergency power ni PBBM. Dahil hindi naman lingid sa ating kaalaman na nagbabadya talaga, na tumaas talaga ngayon. Actually, tumaas na. May mga hindi pa tumaas ang presyo ng langis. Sa katunayan, marami ngayong mga gasolinahan ang naipasara dahil advance sila, nagtaas. Talaga ba? Marami. May pinasara ba? Oo, sa kalitayan eh. Very good. Ngayon, itong pagtaas ng langis dito sa atin, inuulit ko, hindi totoo yung mga sinasabi ng mga DDS na dahil yan kay PBBM, kaya tumataas ang presyo ng langis. At hindi rin totoo na kung si Sara. VP Inday Sara, Presidente, ay walang mangyayaring pagtaas ng langis. Wala po ganun. O ngayon, Paano mangyayari yun? Bisikleta gusto tipirin. ayun na nga, di ba? Ngayon, etong krisis natin na ito ngayon sa langis, may ginagawa naman ang ating gobyerno. Siyempre, hindi madali itong pinagdadaanan natin na ito. The first time nangyari ito sa atin ngayon. First time sa panunungkulan ni PBBM at may ginagawa naman ang ating gobyerno. Ang sinasabi, biggest price shock. Yes. No, maski tayo, nabigla tayo Yes. sa pag-angat ng presyo ng gasolina, ng diesel, ng crudo, which is damay-damay na eh. Oh. Diba? Lahat ng presyo ng mga bilihin na ginagamitan ng crudo kapag dinideliver, tumataas na. Even yung construction materials, ang laki rin po ng itinaas dahil po sa pagtaas ng presyo ng gasolina, ng crudo sa pandaigdigang merkado dahil sa kaguluhan dyan sa Iran. At ang sinasabi kanina ni Paler, hindi nakatenga lang ang presidente dyan at walang ginagawa. Oo. By next week, inaasahan na magsisimula na po ng distribution ng ayuda para sa mga mostly affected na mga kababayan natin, gaya po ng mga magsasaka, na mga mangingisda, mga driver ng jeep, ng tricycle. Makakatanggap po sila ng ayuda para po sa mataas na presyo, kahit pa paano makatulong po maibsan yung Oo naman. mataas na presyo ng gasolina. Magkano ba yung matatanggap? Wala pa eh. Wala pang amount eh. Parang 5,000? 5,000 yan 5,000 para sa 5,000. mga pampasaherong driver yan. Agarang ipamimigay sa susunod na linggo. At inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos ang agarang pamimigay ng 5,000 fuel subsidy para sa pampasaherong driver naman. Yan. Na maapektuhan ng pagtaas ng presyo ng langis. Ito kasi hindi talaga ito maiwasan eh. Kasi alam niyo ba, yung Strait of Hormuz doon sa Middle East na kontrolado ng Iran, halos wala na makadaan kasi naglalagay sila nung bomba na mina doon sa dagat na pagdadaanan ng barko sumasabog. At hindi lang yan mismong mga tanker ng langis ang pinupintirya ngayon ng Iran. Kaya na gano'n din kumbaga self-restraints na rin eh. Oo. Hindi sila dumadaan dyan. Meron pa dumadaan na mga ilan-ilan, pero Iran link, kumbaga kontrolado ng Iran, yung mga dumadaan doon ng mga barko. Vessel. Sa kanila. Oo. Explain natin konti 20% po ng world crude oil supply ay dumadaan dyan sa Straits of Hormuz, Oh. na kontrolado ngayon ng Iran, at gaya nga sabi ni Palerista,
no, naglagay ng mga bomba, no, ang Iran dyan para hindi makadaan ang mga gumagamit ng Strait of Hormuz. Kapag nagkaroon po ng ganong limitation sa supply ng oil, definitely gagawa ng ibang paraan ang mga nagsusupply ng oil sa Middle East, katulad ng hindi dadaan doon, pupunta sa mas malayong way. At kapag pupunta sa mas malayong way, magkakaroon po ng additional charges. Magkakaroon sila ng mas mataas na cost, kasama na po ang insurance, yung kanilang fuel din na ginagamit sa kanilang mga barko. Manpower, Kaya ang bottom line, talagang tataas po ang halaga ng oil na inaangkat mula sa mga Middle East countries. No? At kapag tumaas nga po yan, no, definitely lahat ng bumibili sa Middle East ng oil ay maapektuhan. Kasama na po ang Pilipinas, which is sinasabi na 95% ng ating oil ay pinanggagaling sa ibang bansa. Ngayon, ito ng gobyerno naman natin na to, gumagawa naman ng paraan. Sa katunayan, naghahanap ng mga panibagong pwedeng mabilihan ng langis na hindi masyadong apektado ng gera dyan sa Middle East. At ito nga, may nakabasa nga akong puso, ito. Itong raw, yung... Pabasahin mo. Ito, sabi, yung sa Malampaya, tuloy yung West Philippine Sea, sa West Philippine Sea, merong langis na aabot ng 125 billion barrels of oil sa ilalim. Kung magagamit Kung magagamit lang talaga ng husto, no? At yan lang talaga sana yung no? Kung ma-explore nga, kung mapanalunan natin yan, talagang wala namang gugulo diyan, malaking tulong talaga sa atin yan. Kaya pinaglalaban ni PBBM at ayaw ipamigay. Correct. Yung diba? Joe, pwede mo sige, tuloy mo. Kasi matatanda natin, mayroong presidente, halos ibigay na yan. Di ba? Kaya pala ganyan kahayok yung China, yan, hindi naman ako babalik dyan Yan. kaya pala ganyan kahayong ng China dyan sa West Philippine Sea. West Philippine Sea. Meron palang 125 billion barrels ng langis dyan sa ilalim niyan. At kaya pala ayaw ipamigay ni PBBM, kaya pala nilalabanan ni PBBM yung pag-angkin dyan kasi nga meron naman palang langis na dapat ay sa atin. Dahil sa kinabukasan ng mga Pilipino yan. Naalala ko sinasabi ni Digong, mag 50-50 tayo. Di ba? Biruin mo resources na natin yan, i-share pa natin sa ibang bansa. At inaward na nga sa atin yan. Nakakahiya lang. Sir, anong kailangan natin? Palagay ko kailangan mong basahin kung ano yung ginagawa ng gobyerno. Kasi kanina may interview si Sara Duterte. Sabi niya, hindi raw po napagandaan at walang plano ang gobyerno kung paano i-address itong crisis dyan sa Middle East. Naku, first name pa lang meron na. Siya talagang sabi niya. Anyway, isa-isahin po natin yung mga ginagawa po ng administration para alam nyo rin po at kung may kausap kayong dilis, ipaliwanag nyo po kung ano po yung mga hakbang na ginagawa. Sa kasalukuyan po, ipinatutupad na po ang 4-day work week para sa mga ahensya ng gobyerno. Ibig sabihin po, kung noon 5 araw po kayong pumapasok, ngayon po ay 4 na araw na lang. May memorandum circular na po ang inilabas dyan, pinarabahan niya ng ating Executive Secretary Ralph Recto, kahit papano mabawasan natin yung electricity at yung fuel consumption ng mga tanggapan po ng gobyerno. Ipinatutupad na po yan. Kanina nasabi na rin po natin yung fuel subsidy. Ito po yung 5,000 pesos na ibibigay sa mga mostly affected nitong pagtaas po ng presyo ng langis. Gaya po ng mga magsasaka, mga jeepney driver, tricycle drivers, at na mga mangingisda. At ang target po ng gobyerno ay makapagtipid po tayo ng 10 to 20%. Malaking bagay po yan. Ibig sabihin, liliit po yung demand natin, kahit papano, maiibsan yung gastos natin kapag lumiit yung ating demand. 10 to 20% po yung target natin. Paano natin gagawin yan? Paano natin mapapababa yung ating electricity consumption at yung fuel consumption natin? Ipinagbabawal na muna yung mga team building. Yan yung mga unnecessary activities sa mga opisina. Huwag nyo munang gawin yan. Sa isang government agency, may mga nakausap tayo, yung mga hatid sundo na empleyado, itinigil na rin muna nila yan. Ayan, magbisikleta muna or mag-commute muna para makatipid. Bawal muna. Pansamantala, Wag muna gawin din yan. At mahigpit din po yung anti-profiteering monitoring po ng DTI kasi may mga siraulo na mga gasolina na advance mag-isip. Tinaas agad nila yung presyo ng gasolina kahit hindi pa naman dapat itaas yan. Sabi nga ni Palad kanina, may naisara na at marami po ang pinatawan na po ng show cause order para magpaliwanag. Ay, dagdag ko ka-copy, wala dyan yung tinatawag na hoarding. Kasi kapag may nag-hoard, magiging mataas ang demand kesa sa supply. Kapag ganyan ang sitwasyon, mas tataas po ang presyo. Ayan, mga kabibim, basta tayo ng comment bago tayo mapunta sa episode ni Yaya, sa segment ni Yaya. Comment next. Ayan.
Sabi ni MJ Sales, 5K po tapos daming nagreklamo, isang araw na budget lang daw yan. Imbes na magreklamo, di na lang pasalamat. Correct. Isang araw, grabe naman, ay yaman naman na Hindi, ito. pinag-usapan natin yan kanina. Yan ang problema sa mga Pilipino. Oo. Itong subsidy, hindi naman ibig sabihin na lahat ng gastos mo sa isang araw Iasa mo sasagutin dyan. ng gobyerno. Oo. Subsidy lang po yan, assistance lang po yan. Oo. Hindi mo kailangan iasa sa gobyerno lahat ng gagastos. At walang pera ang gobyerno para Correct. sustentuhan ang lahat ng kailangan ng mga Pilipino. Hindi po Oo. kaya ng gobyerno yan. Hindi po tayo yung mga mayayamang country sa Middle East na kayang tumulong sa kanilang mga mamamayan. Nelson Mabignay Nuevo, no? Dito nga mga idol sa Pangasinan, may mga gasolinahan na sobra naman magtaas ng presyo. Bawat litro, halos 70 Ay, per liter sobra na. yan. Noon pa po nag-umpisa ang giyera sa Middle East. Mahal yan. Sobrang mahal yan. Kasi sa 70. petrol, kanina nag-check ako parang 64 lang. Halimbawa, extra, kasi nakamotor tayo, extra, XCS, around that figure lang. Dati nagpapaano ko nung a week before the gera, no, Gas. gas ako, nagpa-full tank ako, 49.66 ang aking per liter. Ano bang Nitong kaya isang ano, araw lang, premium? hindi, diesel ako eh. Diesel. So, nung isang araw lang na nagtaas na, Tuesday ba yun? Kahapon, no? Ano na, naging 66.67 dun sa suki kong gasolinahan. Oo. So, napakalaki talaga ng tinaas. Wala talaga makakontrol yan. Ito sabi ni Elena Ilarde, yan. Oh, kaibigan ko yan. Ting Lacson, pinasok sa banga ang aso ng China. Hi, Elena! Ayan, good evening mga idol, sabi ni Agapito Betrulio. Yan, from Isabel. Sabi ni Ninita Nagel Nati, oy, sana matanggal na yung pagkasenador si Marcoleta, walang silbi. Unfortunately, may ilang taon pa siya. 4 Oo. years pa siya, no? Kailan niyo po ng ethics complaint? Ito sabi, ikaw magbasa yan yan, bagay sa yan yan eh. Si Castia Bermo. Yung piluka, senador pressured na sa amo niya. Kaya wala siya paki kung totoo or hindi ang argumento niya. Gustong-gusto na nila paupuin si Piatos as president para ma-swelto ang mga corrupt na kasama nila. Bakit yung Totoo pinuka yan. niya ba, totoo yan? Feeling... Dapat yung camera, pre. Feeling ko. Feeling ko, totoo eh. Puti, hindi ka na nila, ikaw, maingay ka. sabi tanong kay Senator Ping Lacson, ba't po kaya galit na galit sa inyo si Senator Marcoleta? Siguro mas pogi ako. At tinanong rin si Marcoleta kanina, sabi niya, Sen, ano masasabi sa sinabi ni Lacson na mas gwapo raw sa inyo? Sabi niya, marunong naman kayo tumingin, di ba? Like, kita niyo naman kung ano totoo. Pero sino, honestly, sino mas gwapo? Si Lacson, ito, opinion ko lang ha. Usaping sinong gwapo, si Lacson o si Senator Marcoleta. Para sa akin, si Senator Panfilo Lacson ang gwapo. Kumbaga si Marcoleta, kukulang ni Senator Lacson, nagupit pa ng nail cutter. Ganon, kagwapo si Lacson. Di ba? Kukulang. Oo. Sige, dito tayo sa second segment natin. Dito Ito tayo kanya- sa aking segment, no. Babasahin po natin ang Taglish version ng ating editorial kaninang umaga, no. Every morning po kasi, di ba, meron tayong English version ng ating editorial. Ngayon naman po, sa Salamat PBBM Podcast, babasahin ko po yung Taglish version. Ang titulo po nito ay The First President Elected by Lies. Matagal nang kilala sa Pilipinas ang lumang formula ng maruming politika, guns, gold, and goons. Ito ang ginagamit ng mga tiwaling politiko para takutin ang mutante, bumili ng loyalty at manipulahin ang eleksyon. Pero ngayon, may mas mapanganib na sandata, ang kasinungalingan. Isang kasinungalingang inuulit ng inuulit, pinapalakas ng libu-libong social media accounts at binabalot sa galit para mabilis itong ma-share kahit hindi pa na-verify. Kapag paulit-ulit mo itong naririnig, nagmumuka itong katotohanan. At kapag mas madaling paniwalaan ng isang bansa ang kasinungalingan kaysa sa facts, nagiging mahina ang demokrasya. Ito ang tahimik na panganib na kinakaharap ng Pilipinas ngayon. Sa nakaraang mga taon, binaha ang social media ng fake news, misinformation at black propaganda. Hindi ito basta lumilitaw lang, may gumagawa nito. May nagpapakalat at may sadyang nagpapalakas. Hindi lang ito simpleng kritisismo sa gobyerno. Layunin nitong hubugin kung sino ang mamumuno sa bansa sa hinaharap. At kung titingnan natin ng tapat ang sitwasyon ngayon, mahirap hindi mapansin kung sino ang pinakamalaking makikinabang
o nakikinabang sa ganitong environment ng misinformation? Si Vice President Sara Duterte. Halos araw-araw may kumakalat na gawa-gawang kwento laban kay Pangulong Bongbong Marcos at sa kanyang administrasyon. Inuulit ang mga paratang, gumagawa ng iskandalo at binabalot sa conspiracy theories na parabang totoo. Ang layunin ay simple, magasik ng galit at distrust para hindi na mahalaga kung totoo ang kwento. Ganito gumagana ang propaganda. Natatabunan ng ingay ang katotohanan. Isang fake story lang ay pwedeng umabot sa milyon-milyong tao sa loob ng ilang oras. At kadalasan, bago pa lumabas ang katotohanan, tapos na ang damage. Kaya ang fake news ay hindi lang simpleng political tactic. Banta ito sa katatagan ng bansa. At may isa pang tanong na dapat itanong ng mga Pilipino ngayon. Nasaan na ang anti-fake news law na pinangako ng maraming kandidato noong 2025 midterm elections? Noong kampanya, marami ang nagsabi na lalabanan nila ang troll farms, organized disinformation sa social media. Ngayon, marami sa kanila ay nakaupo na sa Kongreso, pero naghihintay pa rin ang bansa. Nasaan na ang batas? Dahil kung papabayaan nating maghari ang fake news, hindi lang nito babaluktutin ang debate ngayon. Uhubugin nito kung sino ang magiging leader ng bansa bukas. At kung patuloy na mangigibabaw ang kasinungalingan sa ating national conversation, maaring magising ang Pilipinas sa 2028 sa isang bagay na hindi pa natin nararasan. The first president elected by lies. Ang depensa ng katotohanan ay hindi lang trabaho ng gobyerno o media. Responsibilidad ito ng bawat Pilipino. Kailangan nating tanungin ang binabasa natin. Kailangan nating i-verify ang sinishare natin. At kailangan nating tanggihan ng propaganda kahit pabor ito sa politiko na gusto natin. Dahil kung hahayaan nating ang kasinungalingan ang pumili ng mga leader, balang araw, maaari nitong piliin ang ating Pangulo. Sa 2028, maaari nitong piliin si Sara Zimmerman Duterte. So yan ang aking editorial. No? Yun ang nakakatakot. Yun ang nakakatakot. Yun ang nakakatakot. Nakikita na natin ang epekto ng mga fake news and lies. No? Nakikita natin. Ngayon pa lang, nakikita na natin. Actually, posibleng mangyari yan eh. Kasi si Digong ay naipanalo din ng napakaraming trolls. Correct. Diba? Kasi may machineries na si Digong that time, nag-exist na yan. At nung 2016, nung nanalo si Digong, buhay na buhay yung issue na yan, na napakaraming trolls. Remember, napanalo si Digong dahil sa mga dramang simpleng buhay, Exactly. sa lumang bahay nakatira, no? Simpleng pagkain ng kinakain, at nakakulambo kapag natulog. Na pinakalat sa social media. Ng mga tauhan niya, ang kanyang mga strategies sa social media. At kinagat naman ng mga utu-utong DDS. Exactly. Na noon, kasama ako sa utu-utong yun. Kaya ako hindi ko talaga binoten. Grace po ako noon. Ako din, hindi ko binoto Sa yan. kasamaang palad, naging chairman pa ako sa District 3 ng Quezon City ng isang DDS organization. Isang malaking pagsisisi. Certified ka pala, pre. Hindi, sa totoo lang, gumastos ako nung panahon yan. Kasi nung panahon na yan, ang dami kong restaurant eh. No? Kapag nagmi-meeting yung grupo namin, ang dami namin mga leaders ng kunyari buong Quezon City, no? Sa restaurant ko kumakain at nililibre ko pa yung mga yan. Ako Miriam defensor ako eh. Kaya hindi ako nauto niya ni Digong eh. Once upon a time, sa buhay mo pala, naging dilis ka pala, pre. Pero ganun ako pero noon pa lang kini-question ko na talaga yung yung EJK. Doon talaga ako hindi So, presidente na siya. Yung lalo na naging presidente siya. Pero ngayon, na-gets natin yung editorial ni Yayam na ginagamit nga ng mga trolls ni Sara ang mga drama at kung ano-ano mga paninira sa ating presidente para just in case maging presidente. Ito si Sara, pero hindi ganun kadali yun. Kasi napakarami rin nagde-debunk sa kanila. Kasama na tayo ron. Malaking bagay din. Malaking bagay na may kumukontra, no? Na medyo may boses din. Kung tutusin, talo talaga natin sila sa mga naratibo eh. Diba? Kaya palarista ka, Kopi, importante yung matuloy itong impeachment trial sa Senado para mailabas lahat ng ebidensya laban kay VP Sara Duterte. No? Doon magkakaalaman kung ito bang Vice President natin ay talagang matino o hindi. O hindi, correct. At I think kapag inaipakita na yung mga ebidensya na yan, kahit DDS ka, kahit papaano dyan, kahit 10% or 20% dyan, magigising. Palagay ko diba? Kapag nakita na yung ebidensya. Totoo yun. Totoo. Ang sa tingin ko, magpapagising dyan, yung bank account talaga nila.
na hindi maipaliwanag kung saan nanggagaling yung Yung 2 billion-billion. billion, no? Yung No? billion-bilyong pera na nasa bank account nila na sinasabi ni dating Senator Trillanes, hindi na mo paliwanag yun. Diyan sa tingin ko maraming mga matitinong mga Babaliktad. tanga. O, diyan. Ah. Tama yung sinabi ko nung nakaraan na kapag napatunayan yung 2 billion accounts na wala talaga silang kakayahan na magkaroon ng ganyang kalaking pera, Oo. palagay mo talagang babagsak na ang popularity ni BP Sara. May matitira pa rin dyan yung mga solid talaga mga walang trabaho sa Yan kanilang yan, mga umaasa. ilang piraso yan. Mga 75 na lang siguro yan. Kasi pinag-usapan natin ngayon, 300 eh. Oh, Oh, yung 125 doon, mawawala na yun. 225. 25 kasi hindi ka mapapaliwanag eh kung saan napunta yung paano nagkaroon ng ganung pera sa bank account nila eh. Okay, totoo ha, kung Diba? tama si Trillanes na may 2 billion na pumasok dyan, kahit 1 billion lang eh. Imposible magkakaroon ng 1 billion yan eh. Palagay ko sa naging track record ni Trillanes, palagay ko totoo eh. Bakit? Kasi nagkwento sa kanya tungkol sa bank accounts na yan. Yung tinanggal na ombudsman, yung deputy ombudsman na tinanggal Yung nag-imbestiga. Nag-imbestiga. No? Oo. Yun yung naglabas ng tungkol sa mga accounts. No? Through Anti-Money Laundering Council, na hawakan yan ni Deputy Ombudsman kalimutan ko yung pangalan, no? Karandang. Oo. Oh, yun. Na tinanggal ni Digong dahil nga kini-question siya. Tungkol Hindi, doon no? sa pen. Oo. So pag yan ay present, no? Pati si Karandang may present sa Paharap. impeachment trial, no? Malaking bagay yon, no? At doon mapapatunayan na corrupt ang mga Duterte. Doon magkakabukingan na magnanakaw din pala talaga tong mga to kapag lumabas yung pera na yun na sinabi ni Trillanes. Mahirap talaga palusutan niya. Kasi positive si Trillanes Oo. eh. Na merong mga deposits dyan galing sa drug lord. Correct. Ako nakikita ko, totoo talaga yan. Palagay Kasi ko rin. bakit? Kasi Palagay ko bakit? rin. Kada mababanggit ni Trillanes siya na high blood si Digong. Totoo. Pasilip nyo doon sa HOR yung nag-hearing sila. Papatuloy na mic. Una, nagpapakit pa si Digong eh. Di ba? Panipakit pa kahit hindi cute eh. Nagpapakit eh. Nung nabanggit na ni Trillanes, yung mga count, doon na nagkalit yung mukha niya. Totoo yan. Mga hampas na ro ng mic, di ba? Oo. Ginamot niya pa ng suntunga eh. Kung pikong talo eh, di ba? Kung pinatulan sa ni Asap talo, Trillanes, asap himatayin siya nun. Kasi kung hindi totoo yan, saan siya kumukuha ng pambayad pa lang sa kay Kaufman, di ba? Oo. Di ba? Kung walang pinaghuhugutan Magkano yan. yung salary ni Sara? 88 million. Magkano yung sa kanya? 65 million ba? 35. Ay, yung iba dyan, ano pa, structures pa, mga building, Hindi, mga saan sila kukuha ng pangsuporta sa mga kumakalaban sa administrasyon? So, Correct. nagde-destabilize sa administrasyon. Correct, may Ang pondo alam rin po, yan. ano yan, libre yan. Oo. No? Meron pong pondo yan. May kumakalat na kapitalista dyan para mangyari lahat ng destabilization sa gobyerno ni Yung mga Pangulong pa-press-con ng Yung 18 mga Marites. press-con lang. Ay, may bayad ba yan? Oh, syempre. Yung kakainin, Ah. yung mga equipment sa press-con, yung mga media. Yung na- signature campaign. minsan na Yung tay, naabutan taka kami, ng- yun. O yung rally. Oo. Lahat yan. At saka yung, Binabudgetan yan. yung lumabas na balita ng mga nakarang araw lang na sabi yung asawa daw ni VP Sara ay nagbigay daw ng 150 million dito sa grupo ng 18 Marites. Ayun nga ano eh. At 50 million daw dyan kay Mike Defensor. Tapos parang yung 10 million daw ang bawat isa. 10 million, Doon sa 5 million 18 bawat Marites. dun sa 18 Oo, Marites. oo, oo. Eh, buhay na yung pamilya dyan. Oo. Kaya Hindi, pala, kaso ang Ang problema. kaya pala ganun sinungaling. meron din nagsabi sa atin, nagkwento sa atin, ang pinangako daw is, iba naman istorya to 2.5 million bawat isang Marites, tapos 1 million pa lang ang naibigay. Hindi pa naibigay 1.5. Kaya may umaalamang pamilya din eh. Pwede Hindi mo mawawala. Naku, nakat-kong pa kayo. Nakat-kong Sino pa kayo. kumat-kong dyan? O yan, balita yan, Han. Pero palagay ko na ngayon nakikita na ng itong 18 Marites na to na yung tinanggap nila kahit 2.5 million pa yan o 5 million pa yan, hindi worth it Hindi sapat. yung kanilang sasapitin o sinasapit ngayon. Oh, yung iba, may kung totoo man, yung may mga murder cases. Oh. Di ba? Nahalungkat na yan. Oh. Yung iba, sirang-sira ang reputasyon. Di ba? Kasi nagsinungaling. Yung Oh. iba na nagpapanggap na Marines, lumabas ang katotohanan na Hindi hindi pala. naman talaga parte ng Marines. Oh. Ang matindi pa dyan, si Director Matibag ng NBI, meron siya sabi, yung 8 dyan, security niya, sino kaya yung niya? Napanood niyo na ba yun? Baka, may mga nagsasabi, baka nga raw si VP Sara, security. Baka Kasi daw- sa bagay, baka daw security may ni VP mga- Sara. Yung 8, ang natatandaan ko, correct me if I'm wrong, yung 8 daw ay hindi security o naging tao ni Saldico. Oh, at security nga raw niya. Oo. Niya. Walang binabanggit na pangalan. Wala namang Kung binabanggit. Pero sino di ba yung si niya? Matibag, dating kaalyado yan ng mga Duterte? At sabi pa ni Matibag,
ang total na Marines na kinakausap na yan ay 103 at hindi lang pumayag yung iba. 103 at ang nag-recruit dyan, isang general na kasama sa batch 1975 ng PMA. PMA. Oo. Kaya may angle ng inciting to sedition yung Correct. plano nila. Kaya talagang doon mo makikita na talaga ang plano talaga is pabagsakin talaga ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. No, i-destabilize at pabagsakin. Ang problema, hindi nag-work. Oo, Problema, hindi kinakagat ng Hindi media. kinakagat. Kasi nga, yun, the mat is not matting eh. At ito pa, bakit problema pa ito para sa 18 Marites? Patong-patong na kaso Oo. yung kinakaharap nila. Di ba? Ayan, so sunod Yan natin. yung susunod na topic natin. Sige, sir. Yung mga kinaso, no? Ng iba't ibang tao sa abogado ng Diretso mo na 18 ba yan? Marites. Diretso mo na yan? Diretso na natin yan, no? Nagkaso sa 18 Marites na to at kay Baligod, kay Mike Defensor, kasama pa si Cathy Binag at sino pa? Mas maganda yan, basahin mo. Hindi, ayoko magbasa. Hindi, okay. Ngayon, yung mga nagkaso, no? Sabihin ko kung sino-sino nagkaso. Yung Bucor Director. Si Katapang. Katapang. Si Father Flavi Villanueva. Si Anyo. Congresswoman, no? Laila de Lima. Si National Security Advisor Anyo, Eduardo Anyo. At sino pa isa? Si Trillanes. Senator Sonny Trillanes. Yung limang yan, nagkaso kay Atty. Baligod at sa 18 Marites. Ngayon, tapos meron pang ibang pangalan na lumilitaw katulad nga ni Jay Sonsa at ni Cathy Binag na kinasuhan din ng ibang nagkaso. Pati si Doc Lorraine Baduy. Pati nga po Ayan, si kasama Doc din sa Basoy, sinasabi. meron din nagkaso. So yung lima na yan, iba-ibang kaso yan. Iba-iba. Yung isang kaso lang yan. Ang kaso is perjury saka cyber libel. Yan yung No? haharapin ng 18 Marites. Yan yung haharapin ng 18 Isipin mo, Marites. kung nagpabayad yung mga yan yung kapalit. Oo. Wala silang peace of Alam mo, mind. mabigat na kaso dyan. Isa lang ang lumusot o Oo. dalawa lang ang lumusot dyan. Hindi bababa sa 10 taon ng kulong mo dyan. At saka matibay yan na lulusot. Unang-una, umamin si Atty. Baligod na nagkamali siya sa kaso Oo. nila Laila de Lima. Oo. Sure ball yun malaking defense yun Nagkamali siya dun, inassume niya lang yun. Mali Hindi, saka lahat ng interviews nila magiging gagamitin against them. No? Katulad ng paiba-iba nilang mga sinasabi. No? Nung una, ang dineliver daw kay Pangulong Bongbong Marcos, 5 maleta. Tapos later on, nung in-interview ni Jessica Soho is 3 maletas na lang. Or vice versa. No? Hindi ko alam kung mas... I'm just referring to my memory ngayon. So, Kaya iba-iba. Kaya nga sabi ni Senator Lacson, no, yung credibility ng kanilang istorya maapektuhan dahil sa paiba-ibang sinasabi. kaya hindi kinakagat ng mga media etong 18 Marites na to kasi kung titingnan mo sa lahat ng anggulo halata talagang scripted at mali pa talaga yung paggawa ng script nila. Kaya kasi kung totoong nangyari, hindi ka malilito No, correct. Diba? Kung Kahit totoo- paikot-ikutin ka pa, Kahit ikut-ikutin na... hindi ka malilito Kasi syempre nga, kinabisado yung script ng ilang gabi lang. Kaya pag tinanong na yung Marines, kinukuha na doon attorney. Kasi ang ginawa, ito yung statement ng mga Marines. Oo. Pinapaganda ni Baligod sa affidavit Kaya nagugulo-gulo na sila. Ito na nila matandaan doon. di ba nung first press con pa lang, may tinanong sa mga Marines, no, hindi masagot. So si Baligod na lang. ang kukuha ng mic para siya sumagot. So anong klaseng ano yun? Anong klaseng storya yun? Anong klaseng style yun, di ba? So halatang may script na sinusunod. Paano tatayo sa korte yun, di ba? Hindi tatayo sa Ayun korte. na. Kaya hindi mo masisi si Senator Panfilo Lacson, ba't hindi yan pinapatulan? Oo. Correct. Saka sinabi na ni Ombudsman Remulla, di ba? For show, nagpunta sila Baligod sa Ombudsman. The following day or after 2 days, nagpunta. Pinail yung affidavit ng 18. At ang nakakatawa, natatawa si Ombudsman Remulla, yung 18, nakasign sa isang affidavit. Dapat ba isang yan? Paano nangyari yun? Ano yun? Sa lahat Pare-pareha sila. Hindi, ang question doon, ano yun? Sa lahat ng activities na nangyari, Magkakasama sila. magkakasama silang 18? Sa lahat ng deliveries? Okay. No? So yun yung napaka-preposterous na sitwasyon doon. Kaya si Ombudsman Remulla, sinasabi niya, dapat nga, imbestigahan na lang ang Senado niya para lumabas yung mga kapalpakan niyang istorya. Total, sinabi din ni Marcoleta yan, na bakit hindi inimbestigahan yan sa Senado? Dapat daw nabigyan daw ng proper platform. Ang proper platform po ay ang NBI. Sinumpi na sila lahat ng NBI Sapat na yun. Actually, mas maganda kayong investigasyon na yan
kesa sa Senado, kasi sa Senado, in aid of legislation lang yan. Diyan sa NBI, yung usad na yan. Ang problema, pwede ka lang makasuhan dyan. ang problema, nag-alagutesa na rin yung 18 Marites. Mukhang Nagtatago nagtatago na rin. Oh. Hindi mo Dahil- masisi. Alam mo nung panahon namin, ewan ko kung inabot mo na yun eh. Kapag meron kang... Gen Z kami, Gen Z. Sinabi ko pa. Gen Z kami dalawa, Gen Z. Balik. Ewan ko kung narinig nyo na to. Noon, meron kasabihan na kapag meron kang gusto sabihin o meron kang sinisiwalat, ang nagsatanong sa'yo, pwede bang ipaglaban sa Plaza Miranda yan? Oo, dati. Di ba dati yan? Ibig sabihin, pag tinanong kang pwede ba ipaglaban sa Plaza Kaya mo Miranda panindigan yan, yan. dapat kaya mong panindigan yan at meron kang mga ebidensya. Kasi yung mga nagsasalita, noong unang panahon, mga nagsasalita sa Plaza Miranda, talaga may imbestihan ang mga sinasabi. Correct. No? Etong sinasabi ng 18 Marites, hindi talaga pwedeng ipaglaban sa Plaza Miranda eh. Baka sa barangay Lupon, kaong-kaong, hindi pumasa eh. Si Marcoleta, pag divisory lang yan. Di ba? Ganun Oo, yun eh. oo. Mukhang may makukulong doon sa 18 Marites. Meron talaga doon. In 1 month or 2 At months, hindi mo mukhang may masisi, makukulong hindi mo doon. rin talaga masisi yung ibang 18 Marites kung nagtatago na. Kasi syempre, yung iba dyan hindi sanay sa ganyang buhay, yung binabatikos, yung majority ng kapitbahay mo galit sa'yo. Actually, biktima Diba? din sila dyan eh. Ginagamit lang Ayun, din sila dyan eh. Alam mo yun na kung nga, saan diba? sila humahawak? Yung thought o yung goal or yung objective na pabagsakin si PBBM at kapag nag-succeed sila, okay na kaso okay, nga, hindi okay nga na okay ang buhay nila. hindi nga at ang kanilang mangyayari mga yun. pamilya. Kaya nga, no, na kumbaga, nauuto sila Oo. na ganun ang mangyayari. At kung hindi man mangyari ngayon yun, nauuto sila na si Sara magiging presidente sa 2028. Correct. Kaya nila ginagawa yan. Kumbaga, pinapaasa na lang pala ito. No? Hindi na makakatakbo yan kasi may impeach talaga yan ngayong taon na to. Feeling ko talaga yan. Sinabi na sa akin ng Itataya mo, pamatot pa ng gulo. Sinabi May na impeach. sa akin ng puting pitbull ko. Ako, nag-aapila ako sa administrasyon, lalo na kay Pangulong Bongbong Marcos. Na Kumilos po kayo para akala ko ma-impeach. bonus na natin. Kumilos po kayo para ma-impeach talaga itong si VP Sara Duterte. Dahil yun po ang nararapat, yun po ang dapat nating Hindi, gawin. feeling ko naman Para kasi, masiguro na hindi po ito maging Pangulo sa kasi yung 2020. dalawan sa Kongreso, makikita mo naman, mag-uumpisa na sila ron ng investigation trial kay Sara. Ngayon, pag umakyat sa Senado yan, dyan na, forthwith talaga yan. Actually, nag-iba naman ang statement si Presidente as compared to previous impeachments, diba? 2025. As compared to 2025. Nagkaiba naman ang narrative yung Presidente. So, Hindi, dati hindi yung supportado. Oo. Ngayon, Dati supportado ano, niya. sinasabi niya, no? Bine-verbalize niya. Ay, No, ano lang yan, makaka-distract sa ating economy yan. Oo. No? Hindi magandang gawin yan ngayon. Ay, ngayon. Pero ngayon, ang sabi niya, it's not his job, na andyan na sa Kongreso yan, Oo. let Congress do their job. Update na tayo dyan, di ba? Binigyan siya ng 10 days ng House Justice Committee na sumagot. Okay lang pala yun. Diba? Tapos na yung 10 days, hindi Malapit sumasagot. na. Malapit na. Siguro, Pero, next week. hindi. Pang 7 ngayon, pang 7. Ang pinaka-recent dyan, ang pinaka-recent status dyan, ay nag-file na ng entry of appearance yung 16 na abogado ni Sara Sara. Duterte. Kung di ako nagkakamali, kanina or kahapon, nag-file na entry of appearance sa Kongreso, itong 16 na abogado, na by the way, napakamahal ng mga abogado yan. No? Yan natin po Oo, no? oo. Isa siya kumukuha ng pera po Ayun kayo nga, dyan. yun ang di natin Yun lang yung salin niya. Oo, yun nga, kaya nga eh. Si Fortune, yung law firm ni Fortune, Mahal yun. napaka-expensive. Pwede law bang firm. sagutin ng ano yan, ng OVP? Ay, hindi. Personal yun eh. Hindi. Personal issue yan, hindi naman for Bagay, the wala sa benefit budget yan, no? Correct, Wala correct. sa MOOE nila yan. So, yan, ang status Kasi isipin yan. mo, Fortune na At bata. within the next few days, bago mag-deadline na 10 days, palagay ko magpa-file naman yung mga yan. Yan. So, yan. Okay? Basa mo na tayong comment. Basta tayo Hindi, comment. friendship mo na yan. Bago Sige, mapapag-usapan natin yung Ito, maganda to eh. Maganda. napakagandang resulta ng pagpunta ni Pangulong Bongbong Marcos sa New York, no? Nagkaroon po ang ating Pangulo ng 2 speeches sa New York. Isa before yung anong tawag doon, yung United Commission on the Status of Women 70, no? Commission on the Status of Women 70, kung saan binida ng ating Pangulo ang ginagawa ng Pilipinas pagtungkol sa mga kababaihan natin. At binida niya rin na sa lahat ng bansa sa buong mundo, isa ang Pilipinas sa pinaka maganda ang status ng mga kababaihan kumpara sa status ng mga kalalakihan. Ibig sabihin yung pagkakapantay-pantay ng babae at lalaki, no? Sa lahat ng bansa sa buong mundo, ang Pilipinas ang isa sa pinakamaganda ang status o ang sitwasyon. No? Ang pangalawang speech naman niya ay tungkol sa kanyang apila. Sa Yes. mga involved sa gera sa Middle East. Ah. No? Para pag-usapan na lang, daanin sa diplomasya ang nangyayaring
gera sa Middle East. Wala tayo. At pangalawa, no? Pangalawa sa importanteng purpose niya ay para mag-apila sa mga member states ng United Nations para iboto o piliin ang Pilipinas bilang non-permanent member ng United Nations Security Council sa 2026-2027 term. Oh. Ay, no, 2027-2028 term. Oh. No? 2 years, no? Oo. Ayan. So yan, anong masabi mo, Kakopi? Ako, first mo na. Nakatutuwa kay Bongbong Marcos dahil sa efforts ng gobyerno na iangat ang kababaihan, may mga taong nagpapabagsak sa kababaihan. Halimbawa, si Suntay, sila Topacio. Buti na lang, nabawi na naman ni PBBM sa kanyang speech dyan sa United Nations, inaangat niya yung kababaihan. At ang sinasabi niya, malaking faktor ng pag-unlad at pag-angat ng isang bansa ang kababaihan. Which is, natutuwa yung mga kababaihan dito sa Pilipinas kasi nabibigyan siya ng recognition. Nakalulungkot lang na may mga tao na pilit na ibinabalik sa dati, ibinabalik sa pang-aapi sa kababaihan. Gaya nga ng ginagawa ni Suntay at ni Topacio at ni Jason Sa. Buti na lang may ganyan tayo. Ang magandang sinabi na niya, pag may angat ang antas ng buhay o kalagayan ng mga babae, aangat ang antas ng buhay ng lahat ng tao sa bansa. Parang ganun ang kanyang sinasabi. Pero ako, disagree ako sa sinabi mo, sabi ni Bibi, pantay-pantay. Mabait lang. Hindi ako naniniwala dyan. Kasi sa bahay namin, kasama ko lagi ang malakas. May. So, hindi pala dapat. Si May pala boss dyan, ha? So, dapat pala isulong yung karapatan mo. Oo. Yan talaga kalimutan ni Bibi. At ito, dagdag ko lang. Yung pala sa New York, nakipag-meeting rin pala si PBBM sa mga negosyante dyan. Particular na dito sa JP Morgan, ha? At pinag-usapan nila dyan yung ekonomiya at ang kahandaan ng Pilipinas sa paggamit ng AI technology. At saka yung medical group factory, may negosyo para sa isang 200 million manufacturing plant sa bansa na magbubukas ng maraming trabaho sa Pilipino. Kaya yung sinasabi nila na si PBBM na may gera na namamasyal pa, hindi siya namamasyal. Ay, nako. Yan yung mga resulta nung pagpunta niya sa New York, naghanap siya ng mga panibagong investment sa ating Kung bansa. malalaman nyo lang yung lahat ng activities si BBM, makikita nyo, wala siyang sinasayang na minuto. Oo. 2 days lang yan, no? Pero 2 days lang yan, 6 2 days lang ba yan? 2 days lang yan. Imagine 2 days tapos 2 speech ang gagawin niya sa United Nations. At tanong, Hindi simple ang yan. tanong dyan niya, Kakopi, kaya ni Sara yung ganong speech? Paano yun? Ay, by the way, tika mo. Bago ko sagutin yung tanong na yan, no? Huwag nating kalimutan na nagsalita itong sila Suntay, di ba? Si Topacio against women, no? Yung misogyny nila, no? Yung pang-objectify nila sa mga kababaihan. Ang tinatanong ni Congresswoman Laila de Lima, bakit hindi nagsasalita itong Si Sara. Vice President natin? Correct. No? Para kinukonsinti niya yung sinasabi ni Suntay. Ganun ba yon? Kaya dyan yung makikita ang leader na may tamang pag-iisip, no? Dyan yung makikita kung sinong matinong leader between Bongbong Marcos and Sara Duterte. Pero balikan natin yung tanong mo, pre, kung si Sara ay nakaupo, kaya niya kaya yun? Ako, definitely hindi niya kaya yun. Kahit may script pa yun, mauutal-utal yun. Baka mali-mali pa nga yun eh. Paano kung English pa? Nakarating kasi ako ng United Nations. Naimbitahan na ako dyan sa beses sa Vienna, sa Vienna headquarters nila. Ano kasi yan napakahigpit. Halimbawa dyan, may speech yung presidente. Naka-furnish na sa lahat yan kasi may mga translators siya ng iba't ibang languages. So, bawal ka magdagdag, bawal ka mag-adlib. Usually, yung mga leaders na pumupunta dyan. Kasi may sa likod niya, may mga cubicles yan. Halimbawa, interpreters. andun lang mga interpreters lahat. Kaya Live- kung mapapansin Live kasi live yung translation Ah. So, kung si Sara, scripted na yan, baka iba-iba pa sabihin yan. Kaya nakakahiya niya para sa Pilipinas kung si Sara yung magsasalita dyan sa Sabihin United Nations. sabihin niya, patisal, palabanahan. Ako, sagutin ko yung tanong mo. Ako, take ko dyan, medyo hindi naman masyadong panglalait kay Sara. Palagay ko, kayang-kaya naman ni Sara, no, na gawing katatawanan ang mga Pilipino. Kaya-kaya ni Sara na Ano pagtawanan. ba hindi pala langit? Kasi, imagine, yung mga recorded videos na nga, palpak eh. Palpak pa. Diba? Ano pa yung Live live? PBBM, Live yun. Live yun. Live yun. Ano pa yung live? No? At magsasalita ka ng binabasa sa buong mundo, para sa audience sa buong mundo, no? Yung speech. No? At saka sa harap ng world leaders. Sa harap ng world leaders. Kung sa recorded video nagkakamali, what more sa live? Ang alam ko Kaya dyan, ganyan yan. ang alam ko dyan sa Kaya United Nations, kung gusto nyo Sige. kaya kung gusto nyo maging katawanan, kahihiyan ang mga Pilipino, ang Pilipinas, no, sa buong mundo, elect nyo si Sara sa 2028. correct.
Ay, tignan ko lang ang Saunahan ako sa Ritz doon. sa United Nations kasi iba-ibang world leaders ang nagsasalita niyan. Kumbaga hindi mo control yan. Hindi ka nakakagamit ng transparent na teleprompters. Kung papansinin niyo si PBBM, hindi siya naka-teleprompters dyan eh. Pero may kinokopyahan siyang scripts dyan. Si Sara, kung walang teleprompter yan, mas mamahirapan pa yan. Baka throughout the speech, nakatingin lang yan sa script. Si PBBM, gumaganon-ganon pa eh. Si Sara, nakatutok lang. Classic example na yung tungkol sa binasa niya, yung recommendation niya na magtipid ng paggamit ng enerhiya. No? Kahit ako, pag binasa ko yun at nakita kong sinabi ko na katulad ng yung Pagbibisikleta. hindi yung una doon, yung Bawasan. carpooling. Carpooling at bisikleta. Immediately may kukorek ko na yun. Alam kong mali. Kasi sa isip mo pa lang. Malayo pa mali. Malayo Si pa. Sara, dire-diretso na niya lang binasa. Hindi niya kasi alam na mali. Hindi siya nagsabi, teka mali. Or di man niya lang kinorek yung sarili niya. Yan mga kabibig, narinig yung sinabi nung dalawa ha, na etong si BP Sara, hindi daw talaga pwede magpresidente kasi kung pagbabasahin natin yung hina niya mag-English, hina niya magbasa, hindi talaga siya pwedeng umarap dyan sa United Nations. Actually, pre, hindi lang hina sa English eh. Tapos mag-read Pag-reels ba yan? Sorry. Wala na ako eh. No offense dyan sa mahina mag-English. Actually, hindi naman yan eh. Hindi question yung hina mo sa pag-English eh. Ang question doon, yung hina mo mag-isip. Mag-analyze sa binabasa mo. Doon mahina eh. Sige, balik ka na sa Totoo yun. Ang problema kay BP Sara, parang yung madalas nating na-encounter sa paggamit ng cellphone. Pag mahina yung internet, naglalag. Saka nakakita ng national leader, vice president, at magiging presidente pa. No? Ang lakas loob na mag-announce ng pagiging presidente sa 2028. No? Pero pagdating sa pag-iisip, naglalag. Yung reads mo na, wag mo ipopost yan, babalata ka bukas yan. Sige, basta tayo. Wala ka na ba yan? Wala. Basta tayo comment. Next comment. May sinabi niya si Twinkle Alcantara, no? Malamiya pa magsalita. Exactly. Walang emosyon. Walang emosyon. Wala talagang rhetorics. Paano magkakaroon ng emosyon? Nakapokus doon sa binabasa. Baka magkamali. Joseph Rivera. Pwede naman sa United Nations si Sara, United Nations program. Sa kinder. Nakakaya. Ni Joseph Rivera. Sabi ni Crescencio Francisco Jojo, sigurado, mapahiya lang ang Pilipinas sa mga world leader kapag si Sara ang Pangulo. Lalo na kung may media interview. Pero masarap magbasa eh. Ang daming nag-comment. Kaya kaya ni Dayan, basta gogo dyan. Bakit yan? Si Jack Aragota. Paano yung translation? Papawa ko. Hindi sa United Nations mga professional yung translators. Naalala ko na yung interview ni Jack kay Chubby Chigson eh. Ano? Ano ba pa sa marshmallow? Kala tuloy marshmallow. Hindi ko na kayo marshmallow. Marshmallow pala, marshmallow. Kasi daw, isang bigay at isang opo. Nag-uusap. Ito wala kami ano rito sa mga may kapasanan Wala kami pinapatukuyan dito Sabi si Jack Gorta lang na mayabang ang inaano namin dito Kaya nagtatawa na kami. Kasi may interview siya kay Chabit Ano masasabi mo sa marshmallow? Magkano? Yung una, magkano? Marshmallow. Ano na Chabit? Marshmallow. Ang sagot ni Chabit, masarap malapot. Masarap malapot yung pala, marshmallow. Nag-uusapan. Tama na, ubuhin na ako nakakatawa. Ito si Tess Fernandez. Sabi niya, sobrang nakakahiya talaga ang Pinas kapag si Sara ang president. Tama. Meron pa comment? Ang daming comment. Nasa 624 comments na po. Pasensya na kapag di namin mabasa lahat. No? Ang dami po niya, mahigit 600 na comments. Ikwento ni Sara, sabi ni Sister Budi, ikwento ni Sara ni Pruja, isang kaibigan at isang ngongo. I-block na nga natin yung salitang ngongo. Parang offensive. Hindi, gagay, sinabi ko, wala kaming pinapatukuyan doon sa mga may disability. Para lang kay Doon lang sa mayabang na yun. Doon lang sa para mayabang na yun.
Sige na, muna tayo sa ating third segment. Sabi, napaluwa-luwa ako. Ito, sabi ni Kasia Verbo, pag si Sara ang Pangulo, puro next question please ang mangyayari dito. Sigurado. Hindi na pwede sa United Nations yun. Hindi pwede. Hindi pwede, Kasi hindi pwede. ano doon debate ang usapan to. Sige lang nyo, pasok na. Magkakalo kayo doon. Sige, move on tayo sa ating next topic. Pag-usapan naman natin po yung suporta o yung ginagawa po ng gobyerno para tulungan yung mga OFW. Medyo seryoso na ito ha. Yung mga OFW dyan sa Middle East, ano na po yung ginagawa ng gobyerno para i-repatriate po sila at bigyan po sila ng tulong at suporta. Taliwas po ito sa sinasabi ng mga dilis na walang ginagawa ang gobyerno. Ayan, sa pinakahuling bilang po, napauwi as of March 11, ngayon po ay March 11, no? Ang total po ay mahigit 400 hanggang 460 na mga Pilipino po ang ligtas na nakabalik na sa bansa mula sa mga kaguluhan dyan sa Middle East. May mga bago pong dumating, March 10 to 11, 63 po yung repatriates natin dyan mula po sa Oman at Qatar. Ang dumating kahapon po yan at ngayong madaling araw. Siyam na Pilipino naman po mula sa Iran, ang kauna-unahang batch na nakauwi mula sa nasabing bansa ngayong March 11. Ibig sabihin po, mula sa Iran, hindi doon galing yung eroplano ha. Nagbibiyahe sila by land. By land. And Egypt saka- yata, Egypt. Correct. Saka sila ibibiyahe ng Pilipinas. So yung plano ni Sara Duterte na magdadala ng eroplano dyan sa Iran. Diyan sa Dubai. Ayan. Ano yun natin yung balita po na yan. Kung tutusin, ilan yan? 600? 400? 460. No, konti pa rin yan. Yung total. Konti pa rin yan kasi sa Dubai pa lang, almost 1 million na yung OFW doon sa Dubai. Kasi hindi rin natin sila masisi. Maganda trabaho nila ron, di ba? Correct. Ganda. O ngayon, etong sa sinabi ni BP Sara na magpadala ng eroplano dyan, sablay na sablay talaga yan. Hindi niya gayahin itong diskarte ni PBBM. Yung mga gustong lumikas at bumalik dito sa bansa natin, ibinabiyahe by land. Papunta doon sa safe na country gaya ng Oman at saka Egypt. Ngayon, kapag nandoon na, doon na isasakay sa eroplano. Kaya nakarating sila rito sa bansa natin ng safe. At hindi pwede yung sinasabi ni Sara magpadala ng eroplano ron paano kung maligawan ng missile. Di napahamak pa yung mga kababayan natin. Di ba? Misidentified, di ba? Oo. At itama lang din natin, kasi last week napag-usapan din natin yung tulong no, na-mention natin na ang mga repatriates po ay makakatanggap ng 75,000 mula sa DMW at the same time 75,000 sa OWA. Hindi po, we apologize dahil may mali po doon sa figures dahil previous events po yun. No? So, we correct that Yung statement. nakaraang na sinabi namin. episode namin, nasabi po ata namin is 150,000. Total. Oo. Pero kinokorek lang po ni Ka-Coffee dahil hindi po kami dito nag-fake news. Kailangan accurate po ang aming mga information para sa inyo. Correct. So ano po yung binibigay ng gobyerno? Sige, pag-usapan po natin yan sa pamamagitan po ng DMW at ng OWA at sa DFA. In fairness, napakasipag nito mga ahensya na ito. Ito po yung mga tulong na Kasi ibibigay. ano lang, singit lang ako si DMW Secretary, Kakdak, no? napakasipag. Sipag. Tsaka si Kuna. Hanggang gabi nagtatrabaho. Kahit Saturday, Sunday nagtatrabaho. Alam mo kung bakit? Bakit? Yun ang utos sa kanya ni PBBM. Huwag pabayaan ng ating mga bayani na OFW. Tama. At hindi siya politiko. No? Libreng transportasyon. Again, paglilinaw po, sagot po ng pamahalaan ang airfare at transportation mula sa conflict zones. Diyan po sa Middle East, papunta doon sa exit points hanggang makarating po sila ng Pilipinas. May kumakalat online, ang sinasabi nila hindi naman daw sinagot ng gobyerno. Yung airfare. Yung mga tao na po yan, may existing tickets na po yan. Hindi na kinakailangan bilhan ng gobyerno ng ticket. Yan yung mga flights nila ay Yan yung mga canceled. pauwi talaga. Pauwi na ng Pilipinas. May existing tickets na-cancelled po yung kanilang flights. Therefore, na-delay lang yan ng ilang araw at babalik din yan. So hindi na po kailangan bilhan ng gobyerno ng ticket yan. Meron din pong financial assistance nakalaan po sa pamamagitan po ng Emergency Repatriation Funds. Magkano ito, no? Kanina nakita natin parang 1.5 billion pesos po yan para po sa kanila na gagamitin po para suportahan yung mga OFW na uuwi po ng Pilipinas. Meron din pong welfare at psychosocial support. Pagdating po sa paliparan natin sa mga airports natin sa Pilipinas, binibigyan po yung mga OFWs ng stress debriefing. Very important po yan dahil galing po sila sa conflict areas. May mga libreng pagkain din po at pansamantalang accommodation o matutuluyan po kung kinakailangan din nila. May reintegration services po tayo, tulong po para sa training at sa mga o kabuhayan po sa Pilipinas para sa mga permanenteng uwi. Kasi yung iba,
medyo matagal-tagal pa yung gera dyan, hindi muna sila makakabalik dyan. So pinakailangan nila maghanap ng kabuhayan o ng trabaho dito sa Pilipinas. May mga programa din po ang gobyerno dyan. So makikita mo naman, ito namang gobyerno ni PBBM, bagamat mahirap, ginagawa talagang paraan para yung mga kababayan natin na gustong umuwi dito sa atin, naiuwi naman nila kahit pa paano. Hindi nga lang gano'ng kadala kasi syempre, babiyahe pa ng ibang lugar yan. Si PBBM ang nakita ko sa past 40 years, ang pinaka-proactive na presidente na nakita ko. No? Talagang mabilis siya mag-isip, mabilis siya umaksyon. No? Tulad na nangyayari sa mga tungkol na lang dyan sa mga yung mga binibigyan ng DSWD. Tulong. Yung yung nasa box, no, tawag doon. Charity box? Yung relief goods. Relief goods, no? Pina-pre-position niya na sa buong Pilipinas yan. Kaya wala nang problema sa mga pagdi-distribute ng mga di ba ayuda. pinuntahan nga natin yan, hindi na mano-mano? Hindi naman Machine ginawa na mga machine na operated yung kanilang operation. At ngayon din, yung update lang, no, may chartered flights na rin na inaayos, no, para sa susundo sa ating mga kababayan. I think by next week ata o March 14, hindi ko na alam yung exact date, no, may mga chartered flights na susundo sa ating mga kababayan dyan. Sabi nila, bakit daw nagbago yung isip ng presidente? Kala ko ba close yung airspace? Every day, every hour, nag-iibang circumstances. Nung pumutok yung gera na yan, definitely maraming bansa po, limitado yung airspace o yung biyahe, yung commercial flights, yung iba sarado pa. So ilang araw na po ang lumilipas, nagbabago po ang sitwasyon. Tama. So dito tayo. Tapos na ba tayo, Ron? Sige, move on tayo sa ating next topic. Ito, mainit-init pa ito yung Mount Kamuning. Natatandaan niyo yung Mount Kamuning? Sige, maipapakita ba natin yung pictures? Yung Mount Kamuning, yan po yung kontrobersyal na palpak na tulay na gawa ni Digong, administrasyon ni Digong. Milyones po ang nasayang dyan sa palpak na Mount Kamuning. Pinahirapan po yung ating mga kababayan dahil sa napakataas, aabot po sa 3 palapag para makatawid ka lang dyan sa EDSA. Pero inutos ng ating presidente, gumawa kayo ng mas maayos, mas decente at mas magagamit lalo na po yung mga PWD o yung persons with disabilities, mga senior citizen, magamit po nila yan nang hindi naaakyat sa napakataas at ang bilis kumilos ng DOTR, ang bilis kumilos ng DPWH. In fairness, panahon pa ito yan Secretary Vince Dizon Correct. At tapos na. Ayan, nakikita ninyo, inspection ng ating presidente, gawa na itong Mount Kamuning no more. Merong nakakatuwa dyan, merong elevator. Merong wheelchair So lift. PWD, Pwede, no? Talagang pwede sila makadaan dyan. So, all-encompassing, no? Lahat ng pwedeng gumamit ng bridge na yan, pwede. So dito makikita natin yung pagkakaiba talaga. Ni PBBM pati ni dating Pangulong Duterte sa mga ganyang napakasimpleng bagay na lang. Nung panahon ni Duterte, gumawa ng Mount Kamuning na hindi kayang akatin ng mga Pilipinong mga PWD. Ng senior citizens. Kahit nga siguro normal ka, mahirapan ka akitin yan 'Di ba? Yan yung panahon ni Digong. Ginawa nga katatawanan. Nakita niyo yung parang astronaut. Umakit na Mount Everest. The last hike ba yun? Sa Mount Kamuning. Ngayon, panahon ni PBBM. Yung Mount Kamuning, pinaganda niya. 10 million pala yung ginastos dyan. 10 million na yan. Yung Mount Kamuning, 10 Parang million. tagpi-tagpi lang Kasi si si Digong, bara-bara talaga yung style niya. No? Walang plano, no? Kung ano yung maisipan niya, yun ay paggagawa. Walang plano. Hindi yan, fake news yan. Katulad yung in-increase niya sweldo ng AFP-PNP. Grabe, palpak, no? Merong hindi siya nakita na apektado. Yung pension fund. Yung pension fund, no? Yung magiging bankrupt ang gobyerno kapag hindi nakapag-raise ng pera para doon. No? Kasi ang problema kay Digong, hindi niya iniisip yung future Yung current lang yun lang iniisip niya Wala siyang pakialam sa susunod na henerasyon, sa susunod na administrasyon. Which is ganyan din ang ugali ni Sara Duterte. Pinoint out yan ni Jose Claire Castro, yung sabi ni Sara, kasi meron siyang kaibigan na nakauwi na galing Dubai. Yun yung batayan ni Sara Duterte kung bakit napakadali magpadala ng eroplano. Yun lang, no? Sabi ni Jose Claire, ang pagdidesisyon, you have to consult all the stakeholders. Hindi lang iisang tao, hindi lang yung kaibigan mo. Ganyan mag-isip si Sara, isang tao lang ang pagbabatayan niya ng kanyang desisyon. Correct. Isa lang mag-inform sa kanya, i-generalize na. Ang daming stakeholders yung gobyerno na pagkukunan mo. Di ba? Yung mga pribadong sektor, yung mga OFW mismo, willing ba silang umuwi, etc. Hindi kinonsider ni Sara yun. Diyan mo makikita yung footbridge na yan, kaya pinapasalamatan si PBBM ngayon grabe, napakaganda. Daming natutuwa. Ano yun, diretso sa
busway? Oh, nakakonect Sa kasi yan bus terminal? sa busway. Oo. Maganda pala talaga. So kung sasakay ka ng bus, dadaan ka pala talaga doon. So hindi ka na mas malayo kasi yan parang ano yan parang 50 meters Oo, away yan doon sa oo. ano sa Mount Kamuning. Sige, pag-usapan natin yung Napuntahan budget. nyo na ba yan? Nadadaanan. Ako nadaanan ko na. Ikaw Pero yan. di pa ako pa nakakit. Punta mo na ba yan? Napunta ko. Yung hagdanan daw dyan, hindi raw mahirap akitin kasi mabababa raw yung Mababa lang eh. Akit ka doon, tapos pag ganun ka, ganun lang. Hanggang makatawid ka sa kabila. Hanggang sa Eh sa kabila, yung Mount Kamuning, Nako, ang hirap pag-akit doon. mo, Ano ka doon? Pahinga. Parang Station of the Cross yun. Kada ano mo, Pahinga. Papahinga ka. oh. Tapos akit, pahinga na naman. Inakit ba ni PBBM hanggang dulo? Oo. Hanggang tuktok? Ganun nga ginawa nila, pahinga. Hanggang Hirap tuktok yan. inakit niya? Inakit nila. Ang Hirap, hirap doon, hirap. pag may tren na dumadaan, maalog. Ganun? So hindi siya safe. Doon niya nalaman Hindi siya yun. safe. Na hindi siya, kasi nakakatakot. Oo. Kapag merong train dumadaan, no, maalog yung ano. Yung tuktok. Yung mismo structure. Oo, nakakatakot nga. Bakit kasi pinayagan ni Digong yung Mount Kamuning? Hindi niya ba naisip ni Digong na delikado yan? Hindi niya ba naisip na palpak yung proyekto niya at pinabayaan? Bara-bara ba yung Bakit si PBBM pa yung nakaisip na delikado yung Mount Kamuning niya at siya nakaisip na magpagawa ng mas safe para sa ating mga kababayan? Ano bang isip ni Digong? Ba't hindi niya naisip yan? Di ba? Kasi concentrated siya sa pagpatay. Sa Yun AJK. lang. Totoo naman. Yun Yun lang. lang. Kasi doon lang talaga nag-focus yung nakaraang administrasyon sa peace and order sa pagkitil sa buhay ng mga mahihirap na Pilipino. Alam mo, kapag senior citizen ka, mahirapan ka na. Pili ko nga yan, ikaw, wala ka pang 60, mahirapan ka dyan. Ay, mahirap ako dyan. Hindi mo yan kaya walang pahinga. Ayoko na subukan. Dahil tinitignan ko pa lang, pagod na ako. No, tinitignan ko pa lang, napagod na ako eh. O yan, si PBM mo. O, di ba? Ay, sa tuktok. Oo nga, no. Napakahirap. Ang plano ng Pangulong Bongbong Marcos is gibain na yan, no? Ako, meron pa nga ako open letter sa kanya. Sabi ko, wag nang gibain. Magawin na lang monumento. Monumento in the sense na pag nakikita ng taong bayan yan, pag nakikita natin yan, no? Yan na mag-remind sa atin kung gaano kawalang plano, kung gaano kawalang malasakit sa taong bayan, kung gaano kabara-bara yung nakarang administrasyon. Ako, agree ako kay Presidente na tanggalin yan kasi Duterte legacy yan Parang wag nang iwanan yung palpak na Duterte legacy, no? Ako naman kasi, ang ibang objective ko, gusto kong ma-remind ng tao sa ganyang klaseng bara-bara na trabaho na hindi pinag-iisipan. Ayun, may naka-wheelchair, di ba? Naisip ba ni Digong yan? Hindi. Di ba? At isa pa, napansin ko hindi lang sa Mount Kamuning. Kasi dumadaan ako dyan sa EDSA, lagpas lang malapit sa Mega Mall, yung mga elevator dyan, gumagana na. Di ba? For the longest time, hindi display lang yan props lang yan, pero ngayon gumagana na. Hindi kasi ubra kahit kay Sec Vince, sa kay Secretary Banoy Lopez, hindi ubra yung mga ganyang klaseng trabaho kasi yun ang kagandahan sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Dahil nga mataas ang expectation or standard ni Pangulong Bongbong Marcos, yung mga alter egos niya, yung mga cabinet members niya, no, tinataas din yung kanilang performance level na dapat sumabay sa kagustuhan ng ating Pangulo. At yung cabinet members, in fairness ang bilis din kumilos Kapag sinabi ng presidente, kilos agad sila At ngayon, si presidente nasa United States, si ES Recto, in fairness, ang bilis din kumilos Totoo. Papatawag ng In-inspection namin, yung MRT, ay sabi ko talagang hindi practical yung kanilang ginawa. Kaya ngayon, ay may pinagbago, naayos natin ito within 4 months. Ang pangako sa atin ay 6 na buwan, 4 na buwan pa lang tapos na. Kaya ngayon, mas mababa na ang akyatin ng hagdan, tapos meron ng elevator para yung mga hindi kayang umakyat ng hagdan, meron pa tayong wheelchair lift na ginawa para sa yung mga naka-wheelchair. Pati wheelchair, they provided a wheelchair para mas magaang naman ang magiging commuting experience. Kaya so far, I'm happy to see that this is the sort of thing that ito naman ay kaya naman palang gawin. Hindi naman ganun kahirap at basta desidido tayo na ayusin natin ang commuter experience dahil lang dumadaan sa bus pa lang ay 750,000 ang pasahero kada. MRT and bus. So the MRT and bus, 750,000 ang gumagamit ng everyday. Mapagaang lang ng kaunti ang kanilang mahirap na nga mag-commute. Mahaba, mainit, kung ganun. Sabi ko, dapat naman tugunan natin yung pang-araw-araw na dinadaanan ng ating mga
ng ating mga kababayan para makapunta sa trabaho at para makauwi. At ito ay isang bahagi lang dyan. At ang susunod na ngayon dito ay titiyakin natin yung maintenance niyan lahat. Meron pa tayong elevator ngayon. Yung elevator kailangan laging umaandar. Kaya tiniyak namin na yung design ng elevator heavy duty kasi talagang todo ang gamit niyan. Kaya mabuti naman. At sa 4 na buwan may nakita na tayong panibago na facilities na mas magpapagaang sa commuting experience. Mula dito sa wala na yung Mount Kamuning, hindi na. Tatanggalin na namin yung Mount Kamuning para tuloy-tuloy na dito na lang gagamitin. Maraming salamat. Good morning. Sayos. Na. Galing ng presidente, 4 na Oo. buwan lang yan ha. Kung magaling ang presidente, magaling din ang first lady. Bakit? Bakit Kasama paano mo sa masabi inspection yan? dyan. Yung mga love for all, hindi pa elected yan ha. Yung mga love for all, tuloy-tuloy pa rin po yan. At ang schedule, sige, bigay natin ang schedule ha. March 17 sa mga taga Marikina. Andiyan dyan po ang love for all sa March 24. Nandiyan dyan naman po sa Taguig at sa April 14, dyan naman po sa Camp Crame. Kung naghahanap po kayo ng serbisyo medikal, legal services, scholarship, charity ba, lahat po yan nandiyan sa love for all. Oh, yan. Mga ka-BBM, ha? Grabe. Gusto kong dagdagan sinabi niya tungkol Sige. sa First Lady. Sige. Sa totoo lang po, itong First Lady natin talaga is one of the best things that happened in Malacanang in the last 40 years. Oh, yan. Napakagaling po kasi yung First Lady natin. Ayan, basa muna tayo sa na comment. Sabi ni Charming Rosal, isip ni Digong, pag may nadisgrasya dyan, hindi na masisisi. Ayan, bait. Ano? Saan na yun? Yan. Ayan, bait niya. Yan, para matulog yung kill. Yan. Ayan pa sabi. Asan na yun? Nalala? Sabi ni Lilio Sorio, sobra sa fentanyl kaya wala sa ayos, puro kasamaan ang nasa utak at kabastusan. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita sa iyong pamumuno. Bayan ay umaangat, bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, panggulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas, hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot. Dala ay pag-ahon, magtulungan, magkaisa. Sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana. Manggagawad magsasaka, binigyang halaga. Serbisyong totoo, hindi pagpapanggap. Ang puso ng bayan, ikaw ang hinahanap. Ikaw ang aming BBM, pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama.